Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming magliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang paris na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreyo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong insena, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinapatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreyo. Kaya pinahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makakalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno, at di maililigtas ng mga kawal, maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makakatakas ang managkakabayo. Ang mga pinakamatapang na mandirigma ay hubad, natatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapag-apit, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong tila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapistasan sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayong panahon na kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayoy dinggin ito, kayo'y aking hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahin. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghanda at tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan at mapagpahingaan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Learn from your heart
at sinasabi po ng puso na sundan natin si Jesus. Huwag po tayong matakot at tayo'y magtiwala lamang sa Kanya. Dahil ang Diyos tapat sa Kanyang pangako. The indwelling of Jesus can only happen, can only come if the heart is open and willing to follow the Lord without any condition. Nung ako po'y bata pa, sinasabi po ng aking puso na gusto ko maging katulad ng aking ama na isang magsasaka. Sinasabi din po ng aking puso na ako'y maging guro. Subalit, binago lahat ng puso ni Jesus. I have dreams and aspiration in life, but I allow God to transform according to His plan. Mas maganda po ang plano ng Diyos kaysa plano po ng tao. Alam niyo po, ako'y pumasok 1986 sa Oblatos po ni San Jose. Akala ko po dati, madali lamang po ang maging pari. Mahirap pala. Mahirap in the sense na ang daming dasal, ang daming aral, ang dami pong schedule. 28 po kami nag-start. Nagsimula. At ang bawat isa ay meron pong pananabik na sundan ang yapak ng Diyos. Sa ating pong pagbasa ngayon, mabigat po yung babala ng Diyos. Mabigat po yung warning ng Diyos sa bawat isa. Ang unang warning ng Diyos, dapat isoko natin ang buong nating pagkatao para sa Diyos. At pangalawa, no turning back. Huwag na po tayong lumingon dahil ito'y sagabal sa pagsunod sa Diyos. Ito po ang kagandahan ng pagsunod sa Diyos. Discipleship is following the Lord. It starts from the invitation of God. And once you accept it, it becomes a calling. And this calling is very demanding. And what is the demand? Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Taon-taon na babawasan po kami dahil iba'y nakalimot sa warning ng Diyos. Iba po sa amin lumingon po sa kanan. Iba po sa amin lumingon sa kaliwa. Ayan po, natisod. Tinanong pa namin, beautiful ba? Maganda ba yung iyong magiging asawa? Ang sagot po ay, maputi lamang. Maganda ba yung magiging asawa mo? Sagot po ng isa, mabait po lamang. Sabi po ni Lord, simple lang, sa pagsunod sa Kanya, fixing our eyes only to Jesus.
isuko lamang natin lahat kay Jesus at Diyos na po ang bahala. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi po madali sumunod kay Jesus. Kaya po sabi ng iba, life is unfair, life is very demanding. No, brothers and sisters in Christ. Hindi po demanding ang Diyos. Our God is a God to give us everything. Laging una ang Diyos. Una po siyang nagmahal. Una po siyang nag-sacrifice. Una po siyang nagbigay ng kanyang sarili. Tayo po ay pangalawa lamang. At kung sino yung pangalawa, yan pa po ang mareklamo sa buhay. Kaya po, brothers and sisters in Christ, kaakibat ng sakripisyo ng cross ang pagsunod kay Kristo, kahit sa buhay pag-asawa, kahit sa single blessedness. Kapag tayo'y naguguluhan, kapag tayo nahihirapan sa buhay, kayo po'y lubuhod at pagmasdan natin ang cross. Hanggang nariyan si Jesus sa cross, tuloy ang buhay. Hanggang nariyan si Jesus sa cross, lahat ay grasya, lahat ay pababayaan. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. And what is the promise of God after following the Lord? It is only then that we experience joy, peace, and happiness in our life. Amen. Iluhog natin ang ating mga panalangin sa Diyos Ama, kung nasaan naroon ang kanyang anak na nauna sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya ng pagtanggap sa pagtawag na ito. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasakasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Malayang kapatid, upang pagain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng pagkain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ikinalulugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat. Sa pamagitan niya, aming tinatanggap ang iyong abot na kaloob na paglingap. Kahit na siya'y hindi maiba sa amin, minabuti niyang maging hindi rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Nung hiyain niya ang sarili nang kami makasundo. Kaya naman iyang idinarangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon, lahat ng sa Kanya'y makikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na manghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tadang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggaping lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa iyo. Di matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot yung kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amagin na namin ngayon pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salos katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api mo simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Albert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming Limelight na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na galing na utos at toro ni Jesus, lapangin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hindi namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagpapahayag na takapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming panampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mo iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming hinihain at pinagsaluhan upang kaming pinabuklod sa pag-ibig mo kailanman, magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, mayroong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.